Bago pa man ang kontrobersya tungkol sa pinagkakaguluhang alien na ipinakita sa Kongreso ng Mexico, alam mo bang mayroon pang isang alien ang di umano'y nahuli rin sa parehong bansa? Magugulat ka dahil ang parehong UFOlogist na si Jaime Maussan ang siya ring sangkot sa kontrobersya na ito. Isang kakaiba at nakakatakot na nilalang ang di umano'y nahuli ng mga caretaker ng isang asyenda sa Mexico. Halina't alamin ang kakatuwang kwento ng isang malahalimaw na nilalang na naging palaisipan sa marami mula nang ito'y mahuli way back 2007 hanggang sa matuldukan na nga ang usapin tungkol dito noong 2013. Naging popular ang usapin na ito lalo na sa mga paranormal experts at mga UFOlogists at sa mga tao na nag-aaral tungkol sa mga misteryong di umano'y nagaganap sa ating mundo. Ano nga kaya ang humanoid creature na ito na nahuli sa Mexico? Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang Metepec ay isang maliit na bayan sa Central Mexico na di umano'y dinadalaw ng mga kakatuwa at kakaibang mga nilalang na hindi maipaliwanag maging ng ating mga eksperto. May 2007, nabulabog sa isang kakaibang ingay ang mga caretaker ng isang asyenda sa bayang ito. Nahuli pala sa isang trap para sa mga daga ang isang kakaibang nilalang na hindi nila mawari kung anong uri ito ng hayop. Madalas na naglalagay ng trap para sa mga daga ang caretaker na si Urso Ruiz, kalaunan na ipapakain niya ito sa mga alagang ibon at ahas ng may-ari ng asyenda. Kinabukasan, kabilang si Ruiz ang naging saksi sa isang humanoid creature na nahuli sa trap na ito. Buhay pa ang nilalang na ito na ayon sa kanilang paglalarawan, sobrang agresibo ng hayop na ito at nagtataglay din ito ng matatalas na mga pangil at mga kuko. Nahuli ng trap ang mismong braso ng humanoid creature. Agad nilang napansin ang mga mata nito na purong itim ang kulay. Dark pink naman ang kulay ng balat nito samantalang nagtataglay din ito ng sobrang haba na buntot. Ayon sa grupo ng mga caretaker, halos kasing laki lamang daw ng isang pusa ang nilalang na ito na sa unang tingin mo pa nga lamang ay talagang tataas na kaagad ang balahibo mo sa takot. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang na ito habang pinipilit daw silang abutin at lumilikha rin ito ng ingay na ayon sa kanila ay noon lamang nila narinig. Noong una ay hindi malaman ng 4 na trabahador ang kanilang gagawin, pero dahil na rin sa takot na baka ito ay makawala, nagdesisyon sila na patayin na lamang ang misteryosong nilalang na kalaunan ay nabansagan bilang Metepec creature. Parang apoy naman ako malat ang kwento tungkol sa nilalang na nahuli sa isang asyenda sa Metepec, Mexico. Iba-iba rin ang naging reaksyon ng mga tao tungkol sa mga umiikot na mga larawan na kuha ng may-ari ng asyenda. Para sa marami, posibleng isang alien ang nilalang na ito. Ayon naman sa iba, isa itong uri ng halimaw na nagsisimula ng maghasik ng lagim sa kanilang bayan. Ilang araw lamang ang nakalipas mula nang maganap ang pangyayaring ito. Aksidenteng namatay ang may-ari ng rancho dahil nasunog ang sinasakyan nito. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong nabalot sa takot ang bayan ng Metepec, lalo na ang 4 na trabahador. Ayon sa mga kwento, maaaring naghihiganti ang mga kalahing alien ng nilalang na ito dahil pinatay nila ang nakita nila sa rancho. Makalipas ang ilang linggo, binili ng UFO investigator at journalist na walang iba kundi si Jaime Maussan ang katawan ng nilalang na pinaghihinalaan niyang isang uri ng alien. Si Maussan din ang kontrobersyal na UFO journalist na nagpakita ng 2 katawan ng mga aliens sa Mexican Congress. Noon pa lamang ay isang sikat na tao na itong si Jaime Maussan lalo na sa bayan ng Metepec. Ginugol niya ang kanyang panahon at halos ilang taon din niyang pinag-aaralan ang katawan ng naturang nilalang na ito. Ayon sa kanyang mga teorya, base sa kanyang pag-aanalisa sa katawan ng Metepec creature, sinasabi niya na malaki ang posibilidad na ito ay isang totoong alien. Pero ano nga ba talaga ang katotohanan tungkol sa kontrobersyal na halimaw na tinaguriang Metepec creature? Hindi na bago ang mga usapan tungkol sa mga alien lalo na sa ating panahon.
base sa kalalabas lamang na resulta ng DNA testing at sa pag-aaral sa dalawang mummified na katawan na di umano'y alien sa Mexican Congress, ito'y sinasabing hindi tumutugma sa anumang nilalang na naninirahan dito sa ating daigdig. Noon pa man ay marami na kasi ang naniniwala na mayroon talagang form of life sa ibang mga planeta at posibleng bumibisita rin sila dito sa ating mundo. Masusing pinag-aralan ng mga eksperto ang mga samples mula sa katawan ng sinasabing Metepec creature. Ayon sa initial findings ng 5 mga laboratorio mula sa iba't ibang panig ng ating mundo, wala silang makitang DNA match ng nilalang na ito sa lahat ng mga listed species ng ating planeta. Ito ang dahilan kung bakit mas lalong dumami ang mga katanungan tungkol sa nilalang na ito. Ayon naman sa isang laboratorio sa Mexico, malaki ang paniniwala nila na mayroong human origin ang naturang species. Sa tulong din ng iba't ibang mga organisasyon, mga eksperto sa genetic engineering at maging mga eksperto pagdating sa pag-aaral ng mga aliens at mga UFO mula sa isang alien investigation program sa United Kingdom, lumabas ang isang resulta na tatapos na sa usapin tungkol sa kakaibang nilalang na ito. Gamit ang mga makabago at mga cutting-edge technology, nadiskubre nila ang isang DNA structure match mula sa sample na ipinadala sa kanila ni Maussan. Base sa kanilang findings, ang misteryosong nilalang na ito na naging kontrobersyal sa napakaraming taon ay nagmatch sa DNA structure ng isang primate, ang Buffy-tufted marmoset, isang species ng mga maliliit na mga unggoy na naninirahan sa South American jungle, partikular sa Brazil. Lumabas sa forensic laboratory mula sa United Kingdom na lahat ng DNA structures ng nilalang na ito ay tumutugma sa DNA ng mga marmoset. Nakumpirma din ito noong umamin si Urso Ruiz, isa sa mga caretaker na di umano'y nakahuli at nakapatay sa nilalang na ito. Sinabi niya sa isang internet forum at sa interview ng isang organisasyon na tinatawag na ATS o Above Top Secret na ginawa lamang nila ang kwento na ito. Lumika ito ng pagkalito sa maraming tao na nakatutok sa istorya tungkol sa Metepec creature. Ayon naman sa isinagawang lie detector test ni Ruiz, inamin niya na siya mismo ang gumawa sa naturang nilalang. Base naman sa test, lumabas na nagsasabi ng totoo ang lalaking ito. Sinabi niyang noong nagtatrabaho pa lamang siya sa isang zoo, ipinadala sa kanya ang labi ng isang unggoy para isailalim sa taxidermy o ang pag-preserve ng katawan ng isang patay na hayop para gawing pang-display. Sinabi ni Ruiz na dahil natuwa sa itsura ng unggoy, matapos itong isilalim sa taxidermy, inilagay niya ito sa trap ng mga daga at saka tinawag ang kanyang mga kasamaan para lamang sa isang prank. Nagkataon naman na naniwala raw ang may-ari ng asyenda, kaya naman pinangatawanan na niya ang pangyayari. Nang makarating nga ito sa may-ari ng rancho ay kinuhanan pa nito ng larawan ang naturang hayop at saka nagsimulang magtawag sa kanyang mga kakilala hanggang umabot na nga ang kwento kay Maussan. Talaga namang naging maingay, makulay at magulo ang kwento tungkol sa hayop na ito na naging kontrobersyal at nabansagan na Metepec creature. Hindi man totoong halimaw o alien ang hayop na ito, nagbigay pa rin ito ng takot sa mga taong napaniwala nito at excitement naman para sa mga taong nakiusyoso lamang sa kakaibang kwento ng naturang nilalang. Sa inyong palagay, kung sa pagkakataong ito ay nabudol na mga caretaker itong si Maussan, posible kaya na ang ipinapakita niyang dalawang mummified na katawan ay gawa-gawa rin lamang? Siguradong panahon na lamang ang makakapagsabi kung ano nga ba ang ipinakita niya sa Kongreso ng Mexico. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.